family. Yun, thank you Lord kasi yun, nagkameron ko ako ng chance ko dito to share one. And yun, thank you din po sa Yeslan for this recognition. So, yung question ko sa amin is, what advice would you give for Yeslan family who are looking to improve their performance in the last 4 months of 2024? So, ito po yung ginawa ko for, number 1, reset your goals. End of June, na-realize ko na kalahating taon na po yung nakakalipas, pero wala pa po akong nag-achieve dun sa sinet ko pong goals last January. So, I gave myself time and to reflect and reset my goals. So, tinanong ko yung sarili ko, alay pa ba itong mga gusto ko sa current situation ko? And, kasi di ba may mga times naman din talaga na nababago yung mga goals natin. So, it's never too late to reassess. So, we still have 4 months po. And, hindi natin kailangang antayin yung new year to set new goals and to set para mag-take action at saka para maging motivated. So kung may time at saka kung kaya mo naman mag-improve ngayon, so gawin mo na. Number 2 is take action, boost your lead generation. So sino dito yung mga may post na or nag-a-advise sa clients natin na now is the best time to invest? So ako isa ako doon. Pero nai-apply ko ba natin ito sa ating sarili? So ako, oo, nag-invest naman ako ng time. Yan, nakikita niyo ako monthly, show up, gumagastos sa mga pamasahe, ganan. Pero sa personal ads ko, hindi. Kasi ang mindset ko, kulang ako sa budget. And yun nga po, wala rin kasi akong work for the first 6 months. Last 6 months. So, kaya lagi lang ako nag-aambag po sa mga group ads. And syempre, kapag group ads, by schedule, so hindi consistent na daily may nakakausap po akong client. So, kulang ako sa lead generation. And then last July 6 po, nagkaroon kami ng General Assembly sa Lipa. At may discuss po si Broker Richard doon tungkol sa sample computation po if magra-run ka ng ads. Kahit yung minimum lang per day. So, 60 pesos siya in a day and then 1,800 for a month. So, tapos, for example, maka-close ka doon ng 1 million. So, ilas mo yung 1.8 doon sa possible commission na pwede mo ma-receive doon sa 1 million. So, di ba mas malaki yung babalik sa'yo? And then, so what if pa kung mas malaki sa 1M yung mabenta ko? So, nag-try ako, nag-add ako ng fund, ginawa ko ng paraan, yung 1.5, and thank God, bago ko maubos yun, naka-close ako ng isa before, after 2 weeks na mag-run ako ng ads. Dahil tinuloy-tuloy ko siya, at nag-invest ako sa FB ads, and then, yun, luckily naman po, nag-improve yung lead generation ko and nag-result sa 4 units. So, yung ratio ko ng ads ko is 1:80. So, kailangan ko maka-reach ng 80 katao bago ako maka-close ng isang unit. So, compare dun sa mga previous months ko na swerte na ako makakausap ako ng 10 na katao sa isang team ko. Kasi nga, wala naman akong ads sa Facebook lang, pero bibihira ko yung mga posting ko. So yun, numbers game talaga. So kahit gaano ka kasi kagaling kumausap or magbenta, kung wala ka namang kakausapin na may possible client, wala ka kung makaklose. So madami naman din kong ways ng lead generation. Kailangan mo lang talagang mag-explore ko kung ano yung magiging effective para sa'yo. At saka kung ano yung project na applicable po sa'yo. And then yung sa ads, kailangan mo din siyang i-observe ko at aralin.
So number 3, dedicate time. From January to July po kasi, wala akong regular work. Kasi last January, nag-resign na po ako sa full-time job ko for some reason. So sabi ko sa sarili ko, siguro naman starting February, makakabenta ako kasi nung may work nga nakakabenta eh. So, what if pa kung wala? So, yun. Pero 6 months yung umipas, wala po akong benta. Why? Kasi hindi po ako naglaan ng oras. So, yun. Aminado ako na hindi ako nagbigay ng enough time sa real estate. And then ngayon, kung kailan naman po may work ako, saka po ulit ako nagkaroon ng benta. Kasi nag-decide ako at saka dedicated enough time to and effort po. So, number 4 po, know yourself. Be aware po sa mga areas na kailangan mong i-improve. Ano yung mga weaknesses mo, kailangan i-work out po. And then, lastly, sinadya ko talaga yung mga naging sales ko last month. Kasi isa talaga sa goals ko yung ma-qualify po sa 3rd quarter incentive ni YesLab at maka-attend po ng FISCON this year ng free. Kasi last year po, first time ko po maka-attend and ginastusan ko po yun. And sobra po ako na-blessed dun sa FISCON attend ko dun yun. So yun, kaya excited po ako na maka-attend po ulit this year. So yun, ina-encourage ko po kayo na meron po tayo ilang araw po to achieve po. So yun lang, thank you. Hello, YesLab! Hindi po ako prepared kasi hindi ko nabasa yung chat ni Broker Ray. Pero ayun po, siguro yung strategy na masya-share ko sa inyo sa remaining 4 months this year is dagdagan pa natin yung effort natin sa tipping. Kahit puro tipping lang tayo dyan. Actually, last month kami ni Maring Rhea, ni Mami R, puro tipping kami, magkasabay kami ng tipping, ang dami namin nagtitipping sa isang araw, pero wala kaming reservation. Pero okay lang, kasi napakasaya namin na worth it naman yung FB ads namin, kasi meron kami na natitipping, which is binabalikan din naman talaga kami ng mga clients. Para sa akin, pagka nagtitipping tayo, lagi natin ibigay yung best natin kasi ma-feel yun ng mga clients natin na okay tong seller na to, maaasahan to, ganyan. Kasi ganun yung ginagawa namin sa mga clients. So, pag-decided na sila, binabalikan nila kami. And then, ang masasabi ko lang talaga, ito natin ngayong month, this coming month, kasi mas maraming, ramdam ko na mas maraming clients na parating sa ating lahat. Ayun po. Tapos, syempre, kung halimbawa po yung iba dito is working or full-time, para sa akin po magandang mag-focus tayo sa mga project na may incentive. Para sa akin lang naman po yan. Kasi napakalaking bagay po nung incentive. Sa totoo lang po, monthly, ang laki nung nakukuha ko, incentive pa lang po yun. Minsan 20K, ganyan, incentive lang po yun, pero hindi pa po yung commission. So, yung pang-ads namin monthly, talagang secured na. Talagang monthly, hindi na kami tumitigil sa pag-ads kasi ito talaga yung career na pinili ko. So, magbabudget kami, mamumuhunan kami sa FB ads para may client na pumasok sa amin. Kasi ako naman po kasi hindi naman po ako maraming kakilala. Kung nag-work po sa inyo yung KKK, okay na okay po yun. Pero sa akin po, FB ads yung nag-work. Pero, syempre, pag nag-FB ads po tayo, hindi po yun basta magraran lang. Mag-aalat po tayo dun ng time and effort din. Especially araw-araw talaga yan, umaga hanggang gabi, pasok ng inquiry yan. So, dapat nare-replyan natin lahat ng mga clients, nabibigay natin yung mga details na gusto nila. Kasi, kung mag-FB ads po tayo, tapos hindi naman natin nabibigyan ng time, hindi natin nare-replyan yung mga clients, sobrang sayang po kasi nawawala yung mga clients, lilipat yan sa iba. So, and then kung nakikita nyo po, syempre, kino-qualify natin yung mga clients, di ba? Kung nakikita nyo pong pasok sa kanila yung ganitong project or yung ganito, sabihin po natin sa kanila na sell all tayo kasi yun yung maganda sa atin, hindi tayo tigil lang sa isang project. Lahat ng project pwede natin ibenta and pwede natin i-offer sa mga clients. Kaya po kung mapapansin yung iba-ibang project na rin po yung nabebenta ko kasi yun din po talaga yung mga kino-focus ko. Pero ayun lang po, galingan pa natin sa mga susunod na buwan. Thank you! Thank you. Ayan. Hi! Ayan, so,
share ko ngayong hapon na to, una muna thank you Lord kasi pinag-pray ko po talaga to. Actually, it's my birth month. Talagang pinagdasal ko talaga. Talagang sinulat ko to, and then in-stick ko talaga doon sa workplace ko na talagang nakikita ko everyday. Sobrang loyal ako doon. Hindi pinag-pray ko siya. Thank you Lord. So, share ko lang is ito. Being consistent is more important than being motivated. Lalo na sa mga long-term goals. Ayan, bakit ko nasabi? Kasi sabi nila, motivation is a feeling that comes and goes. Being consistent, ito po isang habit that can cultivate over time, no? So yung ginagawa natin, yung mga maliliit na bagay, yung mga effort natin, akala natin ang liit-liit. Yung mga intentions natin sa pamilya natin, sa goals natin, yan yung mga nakakapagpa-move forward sa atin. Lalong-lalo na kung ginagawa natin to continuously. Yon. And then, yung kung consistent ka sa ginagawa mo, magiging resilient ka and determined sa pag-abot ng pangarap mo. Oo, yes, meron tayong mga setbacks, obstacles, ang dami mga problema ng mga clients natin. Ako nga ang dami kong mga clients before na marami rin mga ganyan. Pero, ang good thing nun, syempre dapat consistent tayo. Bakit? Kasi, ang kahalagahan nito, nag-move forward tayo, nagba-bounce back tayo. Kahit na anong maranasan nating obstacles, bounce back na parang wala lang nangyari. Yon. And then, dahil dyan, meron akong i-share na 3Gs. Favorite ko tong 3Gs na to. So, number 1G na i-share ko is goal setting. Ito po talaga ginagawa ko monthly. Sinusulat ko po yung goal ko, and then, nagbabasa talaga ako. Favorite ko talaga to magbasa. Kasi naniniwala ako na ito po yung makakapagpadagdag sa personal growth ko. Nakikinig ako ng mga podcast. Yan. Sobrang favorite ko yan. Goal setting. Number 2 po is gratitude practice. Sabi po doon sa nabasa ko kay favorite kong book to, The Magic by Rhonda Byrne. Sabi niya, if you practice gratitude a little, your life will change a little. If you practice gratitude a lot, every day, your life will change dramatically. Grabe yun, no? Your life will change dramatically na hindi mo inaakalang mangyayari. And then, last po na i-share ko po is yung, ayan, ninervous na ako. Thank you. Sobra ba? Palakpakan muna natin habang hindi mo. Ayan. Ayan. So, last po na letter G is gritty commitment. How gritty are you sa pag-abot ng pangarap mo? If you think na hindi ka pa ganun ka-gritty, ask yourself why. Bakit? So, guys, kapag gritty tayo sa pangarap natin, lahat kaya natin gawin. Kahit ano pa dumating sa atin, basta consistent lang tayo, lahat po magagawa natin. At ang favorite part ko, kapag ako nata-down, ito po 3Gs, another 3Gs na to, is, ito po, may ilan to. God is God. God is in charge. And God got this. Thank you po.